Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo'y susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo'y susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig ikaw, aking Diyos, nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos.
Kapag mayroong takot, panatag mo'y dulot. Sa akin ang palad mo'y bumabalot. Ang dagat mangalit man, ang bundok gumuho man. Diyos, ikaw lamang aking pananaligan. Kapag mayroong takot, panatag mo'y dulot. Sa akin ang palad mo'y bumabalot. Ang dagat mangalit man, ang bundok gumuho man. Diyos, ikaw lamang aking pananaligan. Ang dagat mangalit man, ang bundok gumuho man. Diyos, ikaw lamang aking Yahweh, ikaw ang buhay ko, tibok ng puso ko, awit ko, diwa ko'y larawan mo. Itago mo ako sa malabang
balutin mo ng iyong mga kamay sa gitna man ng mga unos. Hahanapin ka kahit may bagyo, dahil ikaw ang Diyos sa kabila ng lahat. Di mangangamba dahil nariyan ka. Panatag ako sa piling mo, batid ko ang iyong lakas, kaya't sa'yo'y magtitiwala sa gitna man ng mga unos. Hahanapin ka kahit may bagyo, dahil ikaw ang Diyos sa kabila ng lahat. Di mangangamba dahil nariyan ka sa gitna man ng mga unos. Hahanapin ka kahit may bagyo, dahil ikaw ang Diyos sa kabila ng lahat. Di mangangamba dahil nariyan ka. Panatag ako sa piling mo, batid ko ang iyong lakas, kaya't sa'yo'y magtitiwala sa gitna man ng mga unos. Hahanapin ka kahit may bagyo, dahil ikaw ang Diyos sa kabila ng lahat. Di mangangamba dahil nariyan ka sa gitna man ng mga unos. Hahanapin ka kahit may bagyo, dahil ikaw ang Diyos sa kabila ng lahat.
This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Sa gabi pong ito ay ating pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos dito po sa Genesis chapter 15 mula sa verse 6 hanggang verse 14. Genesis chapter 15 verses 6 hanggang 14. Sabay-sabay po tayo magbasa ng ating Biblia. Nanalig si Abram sa Panginoon. At dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abram, "Ako ang Panginoon na nag-utos sa iyo, na lisanin ang Ur na sakop ng mga Kaldeo para ibigay sa iyo ang lupain ito at magiging pag-aari mo." Pero sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito?" Sumagot ang Panginoon, "Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa, na ang bawat isa ay 3 taon ang gulang. At magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato
at isang inakay na kalapati. Kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna na magkakatapat ang bawat kabiyak. Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Dumadapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay, pero binubugaw ito ni Abram. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan." Pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa isa na namang pagkakataon sa linggong ito. Sa kalagitnaan ng linggong ito, O Diyos, kami ay pinaalalahanan niyo na kami ay magkatipon sa pagsamba sa inyo. Wala na po, Panginoong, mataas na pagkatawag mo sa amin, O Diyos, bilang inyong bayan, bilang inyong mga anak, kundi, Panginoon, ang ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin. Salamat po, O Diyos, sa inyong nakalaang biyaya para sa bawat isa. O Diyos, na inyo pong tinawag at tanging sa pamamagitan ng mga salita mo lamang, Panginoon, nabubuhay, lumalakas, at tumitibay. At lalo, Panginoon, na nagkakaroon ng malinaw na direksyon, O Diyos, sa ipinagkaloob mong buhay na ito habang kami ay nandito pa sa lupa. O Banal na Espiritu, kami po ay inyo pong gabayan, turuan, at bigyan kami ng kaunawaan sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Nawa, O Diyos, ay mabigyan, Panginoon, ng konsentrasyon, O Diyos, ang bawat isa, matanggap ang mensahe inilalaan mo, Panginoon, para sa bawat isa sa pamagitan ng pangangaral na ito ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Tanggapin po nawa ninyo ang masaganang biyaya ng Diyos sa gabi pong ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito sa Genesis chapter 15, kung ating pong babalikan itong si Abraham ay natakot, kaya dumating po ang Diyos at si Abraham po ay binago po ng Diyos. Sumampalataya po si Abraham sa pangako ng Diyos. Kaya lang, umaabot na po sa 10 taon, ay wala pa rin pong ebidensyang nakikita si Abraham. Sabi po ng Diyos kay Abraham, ay magiging ama raw siya ng mga bansa. So ang Diyos ay naglagay po kay Abraham ng mga pangitain. Sa aktual, wala pa rin nakikita si Abraham. Kaya ano na nangyari kay Abraham? Nakikinig na siya ngayon sa boses ng mundo. So natatakpan na siya ng boses ng pangyayari at ng mga tao o mga salita o paniniwala ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Ito ang naging pantaong kaisipan at damdamin ni Abraham. Naiisip niya, matanda na ako pero wala akong anak na magpuprotekta sa akin. Kaya dapat maglagay na ako ng tagapagmana para siya ang magpoprotect sa akin. At napakita po sa kanya ang Diyos sa sitwasyong ito at ang sabi po kay Abraham, hindi alipin mo ang magiging tagapagmana.
tutuparin ko ang pangako ko. So kahit nangusap na ang Diyos, mukha pa rin natitense itong si Abraham. Nagreklamo si Abraham. Sabi niya sa Diyos, narito, tingnan mo, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. Ang tugon naman ng Diyos kay Abraham, narito, tingnan mo ko. Si Abraham ay inilabas at sinabi ng Diyos sa kanya, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. So maikli man itong mga talatang binasa natin, pero mukhang mahaba yung panahon na ginugol po sa pakikipag-usap ng Diyos kay Abraham. Ang ginawa ng Diyos, pinakita kay Abraham ang langit. Tapos pinaiisip po si Abraham. Pinag-isip siya. At sila ay nag-usap. Binigyan ng Diyos si Abraham ng pangitain habang ipinapakita ng Diyos ang langit. Ang sabi, magiging kasindami ng mga bituin sa langit ang iyong mga inapo. So muling pinaalab ng Diyos ang kalooban ni Abraham. Kaya si Abraham ay sumampalataya sa salita ng Diyos. Ibig pong sabihin ay isinuko at tinalikdan ni Abraham ang boses ng mundo na nagsasabi na delikado ang kalagayan ni Abraham sa kanyang pagtanda kapag wala siyang tagapagmana. Ito ay tinalikdan ni Abraham yung sinasabi ng mundo na wala ka ng tagapag-protect sa iyo, wala kang kalasag. Pero si Abraham ay sumampalataya na ang Diyos ang kanyang personal na kalasag at gantimpala. Siya ay sumampalataya na iingatan siya ng Diyos. Na ang sinasabi po ng Diyos sa kanya, ibinibigay ko mismo sa iyo, Abraham, ang aking sarili. Ayon sa aking ipinangako, bibigyan kita ng mga inapo at ibibigay ko sa iyo ang lupain ito. Now, sa pamagitan po ng pagsamba, ay binabago ng Diyos ang ating mga kaisipan, damdamin at kalooban. Anong klaseng pagbabago? Mula sa kaisipan at damdamin na bigay ng mundo, ito ay pinapalitan ng Diyos ng kaisipan at damdamin na nakabatay sa kanyang salita. So yung takot po ni Abraham ay binago ng Diyos. Yan po ang pagsamba. Kung pagkatapos po ng iyong pagsamba ay wala pong nangyari pagbabago sa iyong kaisipan, wala nangyari pagbabago sa iyong damdamin at kalooban, ay isa po itong malaking question mark. Ang tanong, nag-worship ka nga ba talaga? Nag-worship nga ba ako? Bakit walang nagbago? Bago ka nag-worship, ikaw ay nababalisa. Kung pagkatapos ng iyong pagsamba ay nananatili pa rin ang iyong pagkabalisa, hindi ka nakapag-worship. Meron pong isang pasahero na isang jeep. Nakaupo na siya doon sa jeep, pero pasan-pasan pa rin niya yung 3 malalaking sako na mabibigat. Baliwala po yung pagsakay niya sa jeep. So parang ganyan din po, no? Kung ikaw ay sumamba, tapos ang iyong damdamin ay hindi po nagbago, ay wala pong nangyari talagang totoong pagsamba. Dapat, kapag tayo po ay sumamba, pati ang ating mga kaisipan at mga pinaniniwalaan na galing sa mundo ay mababago. Ang pinaniniwalaan mo na galing sa mundo ay nagiging pananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos. Kailangan may nangyaring ganyang pagbabago sa ating pagsamba. Now, dito sa verse 6, sa ating pong binasa ngayon, Genesis 15 verse 6, sabi, si Abram ay sumampalataya kay Yahweh
At dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. No, yung salita na itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay mayroon ng magandang relasyon sa Diyos. Diba? Itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Isang tao na mayroon ng ayos na relasyon sa Diyos. Nang si Abraham ay sumampalataya, ang sabi po ng Diyos sa kanya, okay ka na, ayos na, pwede na tayong magkaintindihan. No? Kapag sinabi po na itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid, hindi po yan nangangahulugan na ginawa ka ng perfect. Dahil ginawa ka ng perfect, pwede mo nang gawin ang anumang gusto mo at walang magiging problema. Ay hindi po yan ang ibig sabihin na itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang ibig pong sabihin nito ay maaari ka nang magsimula. Pwede na tayong mag-usap at magkaintindihan, sabi ng Diyos. Na nakahanda ka na makipag-usap o makipag-ugnayan sa Diyos. No? Iyan ang katuwiran. Hindi po ibig sabihin niya na itinuring ng Diyos na ikaw ay isang taong matuwid. Hindi po yan ibig sabihin palagi kang tama. So dapat tanggapin at unawain po natin mabuti ang ibig sabihin ng itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Na ano po ang sinasabi ng Diyos? Pwede na tayo mag-usap at magkaintindihan. Nakahanda ka na makipag-usap o makipag-ugnayan sa akin. So yan ang umpisa, no, nang tayo po ay sumampalataya kay Hesukristo. Dito nag-uumpisa ang pamumuhay na kasama ang Diyos. At sa mga sumusunod po ng mga talata ay ating makikita na totoo ngang nag-uusap ang Diyos at si Abraham. Sa Genesis 15 verse 7, sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito. So sino ang Diyos sa talatang ito? Ngayon, binasa natin. Anong sabi? Siya ang Diyos na gusto pong ibigay kay Abraham ang lupain ng Kanaan. No? Siya yung Diyos na tumawag kay Abraham. Siya yung Diyos na nagplano. Na ano po ang plano ng Diyos? Ibigay kay Abraham ang lupain. So para maipagkaloob ng Diyos kay Abraham ang lupain, no? Kinausap ng Diyos si Abraham at dinala ng Diyos si Abraham doon mismo sa lupain ng Kanaan. So sa unang bahagi po ng Genesis 15, si Abraham ay natatakot. So hindi po nakahandang makinig si Abraham sa tinig ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Inihanda ng Diyos si Abraham para makinig siya ng mayroong pananampalataya sa tinig ng Diyos. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, okay ka na, nakahanda ka nang makinig. Dito na nagsabi ang Diyos kay Abraham, hindi ikaw ang nagdala ng sarili mo sa lupain ito. Ako ang nagplano nito. At gusto kong ibigay sa iyo ang lupain ito, kaya tinawag kita at iniahon kita mula sa lupain ng Ur ng Kaldea. At ang sabi ng Diyos, ako si Yahweh. So ano po ang naging reaksyon ni Abraham? Sa verse 8, itinanong naman ni Abram, Panginoong Yahweh, paano ko malalaman ito'y magiging akin? Panginoong Yahweh, paano ko malalaman na ang lupain ito ay magiging akin? So humihingi po dito si Abraham ng sign. Na ano po ang ibig sabihin ng sign na ito? Ito ay garantiya. No? Sa loob po ng kasunduan. Mahalaga po itong salitang guarantee or assurance. Na ang Diyos ay nangusap at siya ang naggagarantiya
Ang sabi po sa verse 9, sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Now sa verse 10, dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Naghintay si Abraham at dumaan ang Diyos sa pagitan ng mga pinatay na hayop. So ganito po ang kilalang paraan ng kasunduan sa matandang kapanahunan. So yung sinasabi po ng Diyos kay Abraham ay mga salitang naiintindihan mismo ni Abraham sa kanilang kapanahunan. So gumawa ng kasunduan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sa iyo na ang lupain ito at narito ang garantiya. Dinalangan ni Abraham ang mga hayop at biniyak ang bawat isa. Ang pinaghating hayop ay nakahanay sa magkabilaan at dadaan po sa gitna yung dalawang tao, no? Magkasama sila sa kasunduan. So ang sumira sa kasunduan ito ay mamamatay. Ang taong sumira ng kasunduan ay matutulad sa mga kinatay at hinating mga hayop. So habang dumadaan sila doon sa gitna nung hinati ng kinatay na hayop, yun ang dapat tandaan nila. Kapag meron po na sumira sa kasunduan ito, matutulad dito sa mga kinatay na ito, mga hinating hayop. Kung ikaw ay sisira sa kasunduan ito, ikaw ay mamamatay. Kung ako ang sisira sa kasunduan ito, ako ang mamamatay. So, kilala po yung ganyang paraan na yan ng panunumpa o pangangako. At ipiniliwanag po ng Diyos ng detalyado ang nilalaman ng kasunduan. Ano po yung nilalaman ng kasunduan? No, yung detalye nito. Sabi sa verse 13, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Verse 14, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayang manang madadala. So, naipaliwanag na ng Diyos ito. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Siya yung dumaan sa gitna nung mga hinati na kinatay na hayop. Hindi si Abraham ang dumaan sa gitna. So ito yung garantiya. At hanggang kailan po ang bisa ng garantiya na ito? Ito ay magpakailanman. Walang hanggan. So walang anumang magagawa si Abraham sa kasunduang ito kundi ang sumampalataya lamang. Tumingin lang at sumampalataya. Ang ginawa po ng Diyos ay pinakinggan, tiningnan at sinampalatayanan ni Abraham. Yan po ang ginawa ni Abraham. Siyempre, nung utusan po siya ng Diyos, siya ay sumunod. Ang sabi po ng Diyos, magdala ka ng mga hayop. No? Katayin mo yung mga hayop. Ginawa po yan ni Abraham. At ang ibang mga gawain ay Diyos po ang gumawa. Diyos ang nagplano, Diyos din ang nagsasagawa. Sa Jeremias chapter 33 verse 2. Buksan natin yon. Jeremiah 33 verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon. Ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. So anong sinasabi dito? Ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang umaanyo. No? Lumilikha. Ang Diyos ang nagsasakatuparan ng kasunduan. Kung ang Diyos ang gumagawa,
ano naman ang ating gawa? O walang maitutulong yung ating mga gawa. Sa Jeremiah 33, ito po ay tungkol sa pagkakasala ng mga Israelita, kaya pinalayas po sila ng Diyos mula sa lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. No, ito po ay pangako po ng Diyos kay Abraham, no, na mapapasa kanyang lupain. Pero yung pagpapalaya sa mga Israelita mula sa lupain na ito, hindi kaya ito pagsira ng Diyos sa kasunduan? Hindi po. Isinasagawa ng Diyos ang kanyang plano kahit ano pa ang kalagayan ng mga Israelita sa loob ng kasunduan. No? Isinasakatuparan pa rin ng Diyos yung kanyang plano. Kahit nagkasala pa ang mga Israelita. Hindi po naging karapat-dapat ang pamumuhay ng mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Kaya pinaalis po sila ng Diyos mula sa lupain upang sila'y baguhin ng Diyos at gawing karapat-dapat ang kanilang pamumuhay sa lupain na ipinangako ng Diyos. So ipinapaliwanag po kung bakit inalis ng Diyos mula sa lupang pangako ang mga Israelita. At pagkatapos silang ayusin o itama ng Diyos sa ibang lupain, ay ibabalik muli sila ng Diyos, no, yung kanyang bayan, sa lupang pangako. Ito ay dahil sa pangako o tipan sa pagitan po ng Diyos at ni Abraham. Ngayon, kung hindi ito tutuparin ng Diyos, itong tipan na ito, edi siya ang papatayin. Kinakailangan tuparin ng Diyos ang pangakong ito. Kaya sabi sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. So ang pinapagawa po ng Diyos, sabi dito sa verse na ito, tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya. At ang sabi ng Diyos, ako'y sasagot sa iyo. At sabi po sa Jeremiah 33:6, tingnan niyo, narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Now, sa Magandang Balita version, mula verse 7 hanggang verse 10 ng Jeremiah 33, ating pong basahin, ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muli silang itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghihimagsik laban sa akin. At dahil sa lungsod na ito'y matatanyag ang aking pangalan, pupurihin at dadakilain ng lahat ng bansa kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila. Maaantig sila at mapupuno ng paghanga dahil sa mga pagpapalad kapayapaan ibinigay ko sa aking bayan. Ito pa ang sabi ni Yahweh, sinasabi ninyo na ang lugar na ito'y parang disyerto, walang nakatirang tao o hayop, wala nang naninirahan sa mga lungsod ng Huda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. So, kinakailangan tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. No? Dahil, ano po? Dahil nakataya rito ang kanyang pangalan. So, as is po yung ipinahayag na ito kay Abraham. Kung natanggap ni Abraham ang salita na ito ng Diyos, kung nakita ni Abraham ang tipan ng Diyos, yung garantiya ng pangako ng Diyos, dapat sinampalatayanan ito ni Abraham. Kung nakita niya ito. Kaso pagdating sa Genesis 16, si Sarah ay hindi sumampalataya. Pati na rin si Abraham, parang 1 o 2 taon ang nakalipas, no? Bago po nangyari ito.
Kitang-kita na po ni Abraham ang paggagarantiyan ng Diyos. Natutuparin ng Diyos ang kasunduan. Kaso nainip si Abraham. Palibhasa patanda na ng patanda si Abraham at huminto na po ang buwan ng dalaw ni Sarah. So ang konklusyon nila ay mukhang hindi matutupad ang pangako ng Diyos. Kaya ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham para maging asawa nito. Si Hagar ay alipin ni Sarah na taga-Ehipto. Ang nasa kaisipan ni Sarah ay itong si Hagar ay isang kahaliling ina lamang ng isisilang na anak kay Abraham. A surrogate mother. At nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman po ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarah. So si Abraham at si Sarah ay hindi po sumampalataya. Ngayon, dapat bang kanselahin ng Diyos ang kasunduan? Nang ang Diyos ay mangako, balikan natin yun. Meron bang iniutos ang Diyos kay Abraham? Wala. Ang kasunduan na ito ay one-sided. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, siya mismo ang tutupad sa kasunduan. At ang Diyos mismo ang gumarantiya na matutupad ang kanyang pangako. So ang tao naman, nakita natin dito sa ginawa ni Sarah, gumagamit po ng sariling kapamaraanan at saka gumagawa ng sariling choice. At dahil dito sa pantao na pagpili, ayan, nagdusa tuloy siya. Hindi lamang isang tao ang nagdurusa ng ipanganak po si Ishmael. Ang buong sangkatauhan ay nagdurusa. No? Ang mga ISIS, sila ay mula sa lahi ni Ishmael, ang anak ni Hagar. So saan nagmula ang pandaigdigang terorismo? Nag-umpisa yan sa away ng dalawang anak. Away na Ishmael at Isaac. Yan ay labanan sa pagitan ng Israel at ng mga Arabo o ng mga Muslim. At ano po ang pinag-aawayan nila? Yung karapatan ng pagkapanganay. So nagiging global po yung labanan na ito. Bakit po? Dahil yung meron pong karapatan ng pagkapanganay, ang merong karapatang tumira sa lupang pangako. Siyempre yan ang lupain ng Israel o yung dati po na lupain ng Kanaan. Pero ang nakakamangha po rito ay kahit ano pa ang ginawa ni Sarah at pagdanas po niya ng hirap, sa sitwasyon pa rin iyan ay hinihipo pa muli ng Diyos yung kanyang mahinilan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng Diyos ng kanyang plano. Ayon sa Jeremias, nang magkasala ang mga Israelita sa harapan ng Diyos, sabi ng Diyos, gagamutin ko sila. Ang bayan ng Diyos ay gagawin niyang karapat-dapat sa pagtira sa lupang ipinangako ng Diyos. Ipinangako ng Diyos mula pa kay Abraham. At sila'y tatawagin ng Diyos sa lupain na kung saan sila itinapon. Tatawagin sila upang makabalik sila sa lupang ipinangako ng Diyos. So ang krus, kung ating pong aalalahanin, ang krus ng ating Panginoon Kristo ay garantiya na tayo ay ililigtas ng Diyos. Kaya tayo po ay tumitingin sa krus ng ating Panginoon Kristo na sumasampalataya sa pangako ng Diyos. So ito po ay katulad ng pagtuon po ni Abraham sa ginarantiyahan ng Diyos. No, ang Diyos mismo ang lumakad sa gitna po nitong hinati sa dalawa na kinatay ng mga hayop. Na ang pinlano na ng Diyos na kaligtasan ay hindi mawawala. No, sapagkat ito'y ginarantiyahan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaso nga lang sa ating pamumuhay,
ay hindi natin sinasampalatayanan ang pangako ng Diyos. Tayo gumagamit ng mga pantaong pamamaraan at iba-iba yung ating mga sinusunod. Iba-ibang boses, iba-ibang paniniwala. Gayun pa man, hindi kinakansela ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas. So kahit na hindi po kinakansela ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas sa atin, tayo po ay nagdurusa. No? Dahil sa ating mga makataong mga pamamaraan. At ang Diyos naman ay tutupad ng kanyang pangako kahit na kailangan tayong ayusin ng Diyos. So ano po yung ibig sabihin ito na akin silang gagamutin? Gagamutin ko sila. Hindi po yan sakit. Ang ibig pong sabihin ng Diyos ay ibabalik ko sa ayos ang mga baluktot nilang mga kaisipan. No? Gagamutin ng Diyos. Aayusin ng Diyos yung mga puso na masuwayin. Yung mga pag-uugaling baluktot, isa sa ayos ng Diyos. So ang plano ng Diyos ay kung paano maninirahan sa lupang pangako ang kanyang bayan na mayroong magandang relasyon sa Kanya. Ang plano po ng Diyos ay hindi lamang kay Abraham ipinangako. Ito ay para din sa atin ngayon. Kung pahahabain mo ang pananatili sa baluktot na pamumuhay, lalo mong pinatatagal ang iyong paghihirap. Kapag ayaw mo pa rin sumunod, maraming beses kang masasaktan. Sa oras ng pinili mo ay pantaong pamamaraan, susunod ka agad ang mga consequences o yung mga bunga. At yan ay mga babala na po sa atin. Katulad ni Sarah na naghirap siya sa mga naging consequences o bunga ng kanya pong mga pamamaraan na galing sa kaisipan ng tao. No? Ginamit niya yung pamamaraan ng tao dahil hindi siya makapaniwala sa pangako ng Diyos. Kaya ano po yung naging consequence kay Sarah? Hinamak si Sarah. Inalipusta at binaliwala siya ng kanyang alipin. Hindi Diyos ang nagdulot ng paghihirap na yan, kundi dahil sa sariling choice, dahil sa makataong pamamaraan, kaya dumating yung mga consequences na yan. Pero ang gawa ng Diyos ay nagpapatuloy pa rin. So anong dapat natin gawin ngayon? Sabihin nga na po natin, sabay-sabay, hanggang sa wakas ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sumampalataya sa salita ng Diyos. Tingnan natin yan sa halimbawa ni Jesus. Si Jesus hanggang wakas ay sumampalataya sa salita ng Diyos. Hinintay niya ang paggawa ng Diyos at kanyang pinuri ang Diyos, no? With a sacrifice of obedience. Kaya naman, yan ang krus. Tayo, hindi tayo makasunod by faith hanggang sa wakas. Katulad ni Sarah. Kung tatanungin po tayo ngayon, gusto ba ninyo na sumunod katulad ni Jesus na pasan ang inyong sariling krus? Gusto ba ninyo? Habang pasan ninyo ang inyong sariling krus ay sumusunod katulad ng pagsunod ni Jesus. Hindi po basta-basta na masagot po yan ang amen. Ano po bang ibig sabihin ng paglakad po sa landas ng krus? Hindi ito yung katulad ng gusto ng karamihan na landas. Ang gusto po ng karamihan ay landas ng karangalan, landas ng pagyaman, landas ng kasikatan. Sa halip tayo nagtatanong, ba't ako kailangan maghirap ng ganito? Ano ang ginagarantiya ng krus? Walang iba pong ginagarantiya ang krus kundi ang
ginagawa ng Diyos. Ginagarantiyan ng krus ang ginagawa ng Diyos sa atin na hindi makasunod hanggang sa wakas. Kaya naman, umaabot po sa punto na dahil po sa ating hindi pagsunod ay nasasabi natin sa Diyos, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Malalakad lamang po natin ang landas ng krus kung alam po natin ang kahulugan sa loob ng landas na yan. Ang salita ng Diyos, ang plano ng Diyos ay kanyang isinasakatuparan. Tutuparin ng Diyos ang kanyang plano, ang kanyang salita. Kahit po doon sa point na tayo po ay kailangang ayusin sa ating mga baluktot na mga kaisipan at pag-uugali. Tutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang pinlano. Kahit umabot po sa kalagayan na tayo ay kanyang ituwid. Kung hindi ituturo sa atin ng Diyos kung paano tayo lalakad sa landas ng krus, ay hindi po tayo makakalakad dyan. Kaya nga po dapat ito'y ating ipinapanalangin. Isang kahangahangang katotohanan po na ang plano ng Diyos ay isinasagawa ng Diyos. Kahit ano pa ang ating kalagayan, yung ating kondisyon. Wala pong kinalaman sa kalagayan natin ang pagsasakatuparan ng Diyos ang kanyang plano. Kaya naman pinupuri natin ang Diyos. Kaso inaatake ito ni Satanas. Palaging sinasabi ni Satanas, kakansilahin ng Diyos ang kanyang pangako ng pagliligtas. Now, natatanggal ba ang kaligtasan? Kapag sinumpa mo si Jesus at ikaw po ay nanlaban kay Jesus, hindi ka talaga maliligtas. Ang sabi po sa 1 Corinto chapter 12 verse 3, 1 Corinthians 12:3, kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus. At wala ring taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Hanggat hindi mo sinusumpa ang Panginoon Kristo at hindi ka nanlalaban sa Kanya, hindi po kinakansela ng Diyos ang kanyang pangako ng pagliligtas. Kung hindi mo sinusumpa ang Panginoon Jesus, hindi ka nanlalaban sa Kanya, then hindi ka pababayaan ng Diyos. Ipinapasok ka sa loob ng tipan ng Diyos ng pangako ng krus kahit kinakailangang ikaw ay ayusin ng Diyos sa lahat ng mga baluktot na mga aspeto ng ating buhay. So huwag po nating katakutan na baka hindi ako maligtas. Baka hindi ako ligtas. Huwag po nating katakot na kapag sinaktan po natin ang kalooban ng Diyos ay hindi na po niya tayo ililigtas. Ang nakakatakot po kapag pinipigati natin ang Diyos ay meron pong consequence. Tayo po ay mahihirapan. Ngunit palalakarin ka ng Diyos sa landas na gusto niya na lakarin. Kahit kinakailangan ayusin ka ng Diyos. Nawa po ay hindi mayanig ang ating kaligtasan. Ang pagpili sa atin ng Diyos, ang plano ng Diyos ay hindi magbabago. Kaya purihin natin ang Diyos sa kanyang tipan na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa inyo pong pagpapaalaala sa amin na ang pagsamba ay mga gawa po ninyo o Diyos. Ito'y patungkol sa inyong mga gawa, patungkol sa inyong ginagawang pagbabago sa amin. Ang ginarantiyahan po ninyo o Diyos ay tiyak na matutupad. Nawa tulungan niyo po kami, o Diyos, na sumunod sa inyo, may pananampalataya hanggang wakas. At naway araw-araw na kami ay sasamba sa Panginoon Kristo na napako doon sa krus. Purihin ka sa inyong mga kamanghamanghang gawa, Panginoon Jesus. Pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.
At ngayon, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisan, ang kapuspusan, ang kaaliwan at gabay ng Espiritu Santo ay sumakanya na naniniwala na sa kanyang pagsamba sa Diyos ay ginagawa ng Diyos ang pagbabago sa kanyang buhay. Sa bawat mga anak ng Diyos na nagkakatipon sa pananambahan ngayong gabi, sa mga nagkakatipon at nagkakaisa sa panalangin, sa lahat ng mga sangbahayan, sa loob ng Freedom in Christ Ministries, sa lahat ng mga iglesia lokal, sa lahat ng mga manggagawa, mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga mission outreaches sa mission school, at maging sa lahat ng mga ipinanalangin ngayong gabi, partikular na ang bansang Pilipinas, sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, at maging sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig, mula ngayon at sa walang hanggan. Amen. So send I you, by grace made strong to triumph, o'er host of hell, o'er darkness, death and sin, my name to bear, and in that name to conquer. So send I you, my victory to win. So send I you to take to souls in bondage the word of truth that sets the captive free, to break the bonds of sin, to loose its fetters. So send I you to bring the lost to me. So send I you, my strength to know in weakness, my joy in grief, my perfect peace in pain, to prove my power, my grace, my promised presence. So send I you eternal fruit to gain. So send I you to bear my cross with pain.